Share ko lang yung monitor ko. Okay, ba't yan lumitaw? Sorry. Close ko na nga lang yan. So, proceed tayo sa lesson natin, partial fraction. So, ito yung partial fraction discussion natin. So, ang ibig sabihin ng partial fraction ay ito. Partial fraction, it is the opposite of adding fractions with common denominator. Ito yung kabaliktaran ng addition of fraction. Di ba, halimbawa, 1/4 plus 2/4 plus 3/4. I-add mo yun, makakakuha ka ng sum. Dito, pabaliktad. Kung dati inaanap mo yung sum, ngayon, inaanap mo yung ibang mga fraction na nakabuo ng sum. So, pag iwaiwalayin yung sum into partial fraction. Kaya nga, ano man ang given na ibibigay ko, ang gagawin natin is just to resolve it into its partial fraction. Now, may iba't ibang cases tayo sa partial fraction, no? We have case 1 hanggang case 4. Case 1 to case 4. Now, ano ba yung purpose kung bakit kailangan natin pag-aralan ng partial fraction? Ito ay isang pag-aanda para sa inyong paparating na integral calculus subject. Meron kasing mga problem sa integral calculus na hindi mo mai-integrate hanggat hindi mo ina-apply ang partial fraction. So, kailangan alam ninyo ang inyong partial fraction bago kayo mag-proceed sa integral calculus. Okay, so ano-ano yung mga cases na sinasabi ko? Ito sila. Case 1, non-repeating linear factor. Case 2, with repeating linear factor. Case 3, non-repeating quadratic factor. Yung case 4, quadratic factor, repeating. So ano bang ibig sabihin ng mga yan? So balikan natin, no? Ito tayo ng case 1. Sa case 1, ang sabi, non-repeating linear factor. Ito. Ang titingnan natin yung mga denominator. Yung denominator ng given natin dito, x plus 1 and x plus 5. X plus 1 and x plus 5 are both linear factor. Bakit? Yung mga x's nila, yung x, ang exponent 1 lang. Linear factor yung x plus 1. Ang x plus 5, ang pinakamataas na degree ng exponent ay 1. Again, that is still a linear factor. Guess ba natin? Gets. Kung bakit linear factor? Yung dalawa. Yung x plus 1 at saka x plus 5. Pareho silang linear factor. Okay, napapaad pa. Ulitin ko ha. X plus 1 and x plus 5 are both linear factor kasi ang power nila, yung x, 1 lang. And hindi sila repeating. Magiging repeating lang yung mga yan kapag halimbawa to. Yan, yung x plus 3, linear factor yan, pero naka-cube yung x plus 3. Repeating yan. Pero dito, wala namang naka-raise sa mga linear factor natin, ng square, ng cube. Nasusundan? So yun ang kaibahan ng linear factor na repeating at with repeating. Dito meron tayong linear factor na naka-cube. Pero meron din linear factor na hindi naman naka-cube. Ito ay non-repeating. Ang x plus 3 ay repeating. Ito, x plus 3 repeating yan. Ang x plus 2 hindi repeating. Pero parehong linear factor. Naintindihan ba natin? Binuya, paki-open yung mga camera ninyo. So that I may know who am I talking to, yung mga kausap ko, paki-open po yung camera. Ulitin ko. Case 1, ang x plus 1 at x plus 5, non-repeating linear factor. Sa case 2, ang x plus 3 na naka-cube, linear factor siya pero repeating because of the exponent 3. Okay? Yung x plus 2 dito, non-repeating linear factor yan. Kaya lang may alo with repeating linear factor. So kapag quadratic naman, ang x natin naka-square.
Ang quadratic laging nakasquare lang. X squared plus 1, quadratic yan. Paano nagkakaroon ng repeating quadratic factor? Sa case 4, di ba ang x squared plus 1 ay quadratic, pero nakasquare sa labas ng parenthesis. Repeating quadratic factor yan. So, ano ba ang pagkakaiba ng mga cases? Okay, kapag quadratic, dalawa ang variable na ginagamit natin. Okay? Pero kapag linear, tig-iisa lang. Sa quadratic, tigde-dalawa. Ano bang ibig ko sabihin doon? Halimbawa, concentrate muna tayo sa case 1, non-repeating linear factor. I-resolve natin yan into each partial fraction. Dito sa 2x plus 5 over x plus 1 times x plus 5, may dalawa tayong linear factor, ang x plus 1 at x plus 5. So, dalawa. So, gagamitin natin ang mga English alphabet from A to Z. 26 alphabets yun. So, dahil dalawa sila, gagamitin natin yung unang dalawang alphabet na A and B. So, sa paano paraan? Tingnan nyo ha. So, ito ay katumbas pala ng sa yung unang linear factor natin, x plus 1. So, ang gagamitin ko A over x plus 1. Then plus another fraction. Yung pangalawa, yung x plus 5, gagamitin ko naman ay B over x plus 5. So, mamayang konti, hahanapin natin ang value ng A and B para ma-compute natin ang equivalent partial fraction ng ating given fraction. So, alamin natin ang value ng A and B. Now, tingnan naman ninyo ang example number 2. Kung bibilangin ko yung factor sa baba, tatlo. X plus 1, x plus 2, at saka x plus 3. Ibig sabihin yan, kailangan ko ng tatlong alphabet. The A, B, and C. E paano kapag dinagdagan ko yan ng isa pang linear factor? Magiging 4 na alphabet. Nasusundan mo ba, Binuya, anak? Clear ba, anak? Yes, sir. So ito, equal ko yan, no? So yung una, x plus 1. So A over x plus 1. Plus, yung pangalawa, x plus 2. Fraction ulit. B over x plus 2. Plus ulit. Pangatlo, yung x plus 3, plus, C naman ang lalagay ko sa taas. X plus 3. So kapag sinagot natin ito, ang katumbas niya ay ito. Yun nga lang, di pa kumpleto ang sagot. Ano ba ang value ni A? Ano ba ang value ni B? Ano ba ang value ni C? Alamin natin ang mga yan mamaya. And even here also. Now, paano naman sa case 2? Yung with repeating linear factor. So ito, pansinin yung x plus 3 linear factor yan, nakaraise sa third power. Dahil nakaraise sa 3 power yan, kailangan mo lang 3 letters. A, B, and C. Pagdating kay x plus 2, isang letra lang. Gagamitin ko na noon ay D. So, paano ba ang pag-resolve into partial fraction? Una, fraction A over x plus 3 muna. Plus, pangalawa, fraction uli, B. So, bago ka makarating ng cube, square muna, no? So, copy-paste ko ito. Paste ko yan. Galing ko dito. Kaya lang, hindi pwedeng 3 kagad. 2 muna. Walang lagtaw. 1, 2, 3 yan. Yan. So, plus, fraction again. C na naman ang nandito. Kaya lang, x plus 3 cube lang yan. Can you follow? Pero kung square lang yan, hanggang dito lang tayo sa B. Kung square ito, if ever na square yan, wala na to. Wala na yan. Can you follow? Susundan, hanggang dyan lang. Pero, cube ito eh. So, ando ko muna, no? Yan. Now, plus. Isa na lang, yung x plus 2. So, fraction ulit, D over x plus 2. So, ganyan.
Hanapin natin ngayon ang value ni A, B, and C, and D para makumpleto yung sagot natin dito. Ang ibig sabihin nito, ang katumbas niya ay itong mga to. Yung nga lang, andun pa ang value ni A, B, C, and D. So, paano naman yung case 3? Nasusundan ba April Lorraine Labaw? Okay, Binuya Rosalie? Yes, sir. Angelica Mariano? Malinaw ba na? Klaro? Yes po. Okay, so proceed tayo sa next. Kapag quadratic, dalawa ang letra. Yung unang letra, may kaakibat ng x, yung pangalawa wala. So, paano gagawin ko doon? Halimbawa, yung x squared plus 1. So, draw ako ng fraction dito, no? Para kay x squared plus 1, kailangan ko ng ax plus b. Dalawang letra yan. At yung denominator, x squared plus 1 pa rin. Sumunod, pasin mo x plus 2, linear factor yan. So, isang letra lang, kailangan ko lang ng c. Sunod-sunod lagi yan. C over x plus 2. So, yan yung partial fraction niya. Can you follow? Nung given natin. So, what if ganito naman? Proceed ako ng case 4. With repeating linear factor, yan, x squared plus 1, naka-square. So, kung sasagutin ko yan, equal. Again, let me write fraction. Una, ax plus b muna. Tapos, copyahin ko yung x squared plus 1. Then, plus ulit. Kaya lang naka-square. So, kailangan ko pa ng isang ulit. Yun naman gagamitin ko, cx plus d. And siyempre, ito na yung kakopy-paste ko, yung mismong x squared plus 1 square. Yan, palo. Kung halimbawa, cube yan, o dadagdag pa ako ng isa dito, ex plus f. Kaya lang hanggang square lang. Yan, palo. So, plus, x plus 2 na yung sumunod. So, e na ang gagamitin ko niya. Over x plus 2. So, yun yung mga apat na cases. Kasi so far, Tayong gustong tanong? Sir, what if ganito yan? Anong bawa yung square plus 2 dito, no? Balikan ko lang, no? Yan. Ilagyan ko ng exponent yan. Assuming, no? Square. Yan. Ito, no? Yes, Stanley. Ano yung tanong, anak? May tanong ka, Stanley? Yes po, sir. Sir, what if po, sir? Yung what if po, yung coefficient naman po yung may squared po. Wala naman po bang pagkakaiba yun? Ang coefficient, anak, ano bang ibig mo sabihin sa coefficient ba? Yung 2, ganyan? Walang problema Okay. yon. Wag lang yung x ang mabigyan ng ibang exponent na 3. Halimbawa, x cubed plus 1, hindi na quadratic yun, anak. Okay? Square lang at saka 1. Pero kung Okay po. like 2 square, i-simplify mo, gawin mong 4. Walang problema doon. Okay? So, halimbawa ito, ginawa kong repeating linear factor yan. So, magkakaroon tayo ng plus f. Then, fraction ulit. Para lang mag-gets niyo, no? Yan. Tapos, open ko na lang yan, naka-square. Copy. So, ganyan siya. Halimbawa, ginawa kong cube yan. O, dagdagan ko pa. Plus. Fraction again. Nilagay ako dito ng f. Then, copy ko uli yun. Kaya lang naka-cube. So, ganyan siya. Sir, Next natin yung last na lang po, sir. Di ba po yung x squared po, kapag sinolve nyo po, is equal to ax plus b. Yes. Paano naman po kapag x cube po, hindi po ba siya, ano nun? Same lang po ba din siya nun? Iba na siya. ax plus b. Hindi na siya. No? Ibang paraan na yun. Baka kailangan natin mag-long division. No?
Halimbawa, x cube siya, hindi siya pwede na. Hindi yun quadratic. Ibang senaryo na yun, anak. Okay? Ang quadratic, naka-square lang. Pero kapag naka-cube yan, hindi na yun quadratic. Cubic na yun, anak. Iba na yun. Ibang discussion na yun. Nag-gets ba, Stanley? Yes po, sir. Okay, so ngayon, para maintindihan natin yung partial fraction, simulan natin kay case 1. So, alisin ko muna to, no? Ito yung sample natin. Yan. Try natin i-calculate ang x plus 2 over x plus 5 times x plus 1. Ito, gawin ko siya dito, no? Ang katumbas niyan, ilang letra? Ilang letra kailangan ko? Stanley, Dalawa po. dalawa. Dalawa. Magiging a over x plus 5 yan, no? Tsaka, ito, no? Para lang makita ito. Alisin ko muna pala yan para lumitaw yung equation nito. Ito to. A over x plus 1 plus b. Ito, mag-compute na tayo dito. Pati calculator technique, ibibigay ko na. Hindi, x plus 5 ito. Yan. Ito ay x plus 1. Okay, kuha lang ako ng document, no? Na, baka wala akong proof na ako klase. Ay, malilintikan tayo. Mahirap ang mawalan ng trabaho. Yan. So, lagay ko dito. Okay, so proceed tayo sa lesson. Yan. So, anong gagawin ko dyan? Okay, assuming ngayon na siya, no? Copy ko uli yan. Copy. Lagay ko sa baba. So, ang gagawin ko dyan, mga anak, meron akong i-multiply sa kabuuan ng equation na yan. Ano yung i-multiply ko? So, saknungin ko muna ang buo yan, no? Mahirap kapag online. Yan. Hindi ko muna to. Pero kung chocolate lang ito, ano, tapos na, kanina pa. Yan, di yan, no? Naka-bracket yung buo. Bakit ko bracket? May multiply ako dyan. Ano yung multiply ko? Ang buong denominator ng nasa left-hand side, ito. Yung x plus 5 over x plus 1. Yung x plus 5 at saka x plus 1. I-multiply ko yan sa kabuuan ng equation. Gets? Gets? I-multiply ko lahat ng denominator na nasa left-hand side sa buong equation. Naintindihan? Binuya? Yes, sir. Okay, so ayan na. Ngayon ito, i-multiply ko yan dito, dito, at sa uli. Okay, paano ko gagawin yan? So, copy-paste ko ulit ito, no? Copy. Multiply na natin yung dalawa. Para hindi masagwa, yung left-hand side, yung x plus 2, saknungin ko muna yung x plus 2. Para hindi magbago yung meaning yan pag nag-multiply tayo. Nakasaknung lang, no? Itong x plus 5 at saka x plus 1, i-multiply ko yan saan? Dito. Kay x plus 2 over x plus 5 sa x plus 1. Copy ko siya. Naka-multiply na sa left. Multiply ko rin sa first term dito sa right, kay A. At i-multiply ko rin yan kay B. Liting ko yung font para buo siyang makita sa isang row. Ayan. Yes, pa ba ninyo hanggang dyan? Gets? Dyan, Kevin? Yes po, sir. Gets mo, Stanley? Yes po, sir. Stalin, gets? Yes po, sir. Ito, cancellation tayo. So, lahat ng pwedeng cancel yan. Ito, at yan. Gagawin kong kulay pula. Ito rin. Ibig sabihin, makakancel na yung mga yan. Ito, x plus 5. X plus 5, cancel din. Ang x plus 1, cancel din, no? Ay, pagkadali-dali, kaya ninyo to. Mahirap pa maglangot ng balitog dito. Yan. Baba, Stanley? Yan, Kevin? So, Yes, kung sir. ano yung natira, i-rewrite Yes lang po. natin. So, i-rewrite ko lang yung natira, no? Yan. So, lagay ko x plus 2
equal. Sa right, A times X plus 1 plus B times X plus 5. O, gets hanggang dyan. Gets ba hanggang dyan? Yung iba, i-roll ko nga. April Lorraine, malinaw ba na? Yes po. Angelica Mariano, is it clear na? Ito diyan. Yes po. Christy Paras, malinaw? Okay, so proceed tayo. So ganito, isi-simplify ko yan. Okay. So, write ulit ako, no? Palagay ko, guess na ninyo dito. So, x plus 2 equal ax plus a. Distribute ko yung a kay x plus 1. Plus bx plus 5b. You agree with that? Guess pa hanggang dyan. Dyan, Kevin. Clear? Yes po. Charlie. Yes po, sir. Sabaw. Yes po. Okay, sure ah. So, makakabuo tayo ng dalawang equation, but lahat ng may x, eto no, lahat ng may x, dito, lahat ng may x, ayan no, tawagin kong kulay pula. Yan. Lahat ng may x, yung coefficient nila, gagamitin natin. So, lahat ng may x, eto siya. Insert. Sa left, ang may x ay yung x. Ang coefficient niya ay 1. Di ba? 1 ang coefficient niya. Lagay ko dito, 1. Equal. Sa right, ang may x ay yung ax. So, ang coefficient ay a. Ang may x dito ay ang bx at ang coefficient ay b. Yan ang ating equation 1. Gets ba natin? Gets? Okay. Lahat naman ng constant. So, lahat ng constant, yan yung mga hindi nakapula. So, type natin, equal. So, sa left, ang constant natin ay 2. Sa right, a at saka 5b. So, equals a plus 5b. So, yun yung ating equation 2. So, summary of equations natin. Para lang magandang mag-solve, no? Yan. So, kapag nag-partial fraction ka pala, pasok ang systems of linear equation. Ang dami mong bubunuin, no? So, tatype ko yan. So, insert equation uli ako. A plus B equals 1. Second equation, 10 minutes na lang, pero matatapos yan. May second session pa naman tayo. Ito. Yung pangalawa ay A plus 5B equals 2. So, we have two equations. Two equations and two unknowns. So, paano ako mag-solve? Pag-iwalayin ko yan sa dalawang poste, dalawang column. So, yung una, ito, A plus B. Copying ko lang yan. Daling ko sa left. Yan. Tapos sa right, dadaling ko yung A plus B. A plus 5B equals 2. Sa right ko susulat. Paglalayin ko. Pagdating dito, magsasolve ako sa parehong equation. Pipili ka lang. Pero kapag nakapili ka ng isa, yun ang gagawin mo, both equations. Hindi pwedeng sa isa magsasolve ka A in terms of B, sa kabila B in terms of A. Hindi pwede yun. Dapat kung A in terms of B, A in terms of B ka sa lahat. Kung B in terms of A, B in terms of A ka sa lahat. Halimbawa dito, gusto kong kalkulayin ang A in terms of B. So, ibig sabihin, nilipat ko yung B sa right. Tama? So, magiging ito yung magiging A equals to 1 minus B. Di ba? Kapag naglipat ka ng term, nagpapalit ka ng sign. Tama ba, Stanley? Yes po. So, dito, magiging A equals to minus 5B. So, yun yung dalawang equation para unang A. So, next step,
Gawin ko lang A equals A. Ibig sabihin, ang A ng left equal lang sa A ng right. So, ulitin ko yung pagkakatype niya, no? Para klaro yung solusyon natin. Ito yung lumitaw. Yan. Yan ang kaibahan ng online sa face-to-face. Face-to-face yan, dali kong magsulat. Ano ba yung A sa left? 1 minus B. Yan ang value ng A sa left. Palitan ko yan. Palitan ko rin yung A sa right. Ang value niya, 2 minus 5B. Yan. So, masusunod ko na ang B. Lahat ng B, dadaling ko lahat sa left. Kapag nilipat ko ang negative 5B sa left, magiging positive 5B. Kapag 1 naman sa right, magiging minus 1. So, ito yung kauwian ng equation natin. 5B minus B equals 2 minus 1. Then finally, equals, simplify natin, 5B minus B is 4B equals 2 minus 1 is 1. Then finally, pwede mo lang kalkulahin ang value ni B. Copy-paste ko ulit yan. Ito. Siyempre, ipa-fraction ko yan kasi magdi-divide ako both sides. Fraction ko siya, no? Fraction. So, fraction din yan. So, di-divide ko both sides ng 4. Then finally, B is equals to 1/4. So, sulat ko na yung sagot natin kay B. B equals 1/4. Yan. Para klaro yung calculation natin. Clear? Malinaw yung pagkakawa ng B. So, ngayon, solve na natin ang A. Kunin ko yung dalawang equation sa taas. Lagay ko sa baba. Siyempre, B pa lang nahanapin. Hanapin natin ang A. Substitute tayo. Di ba ang value ng B, so copy-paste ko ulit yung dalawang yan. Ang value ng B ay 1/4. 1/4 yan. So, yung B dito, papalitan ko ng 1/4. Pero yung B dito, purihin ko muna, no? May gagawin lang ako. Maglalagay muna ako ng parenthesis. At dyan ko ilalagay yung 1/4. Yan. Guess ba? So, simplify natin. Copy-paste ko uli yan. Para mabilis. Yung 1 dito, wala yung A. Yan. Yung 1 dito, pwede ko siyang i-rewrite ng 4/4. Do you agree with that? 4/4. Kasi 1 pa rin yung 4/4. Para hindi na ako mahirapang mag-simplify, no? Kurin ko yan. So, fraction ko. O, 4/4 is still 1. Wala naman nagbago. Okay. So, dito, yung 5 times 1/4, 5/4 yan, di ba? So, pwede ko na lang gawing 5/4 yan. Ito, fraction ko ulit. So, let me write 5/4. Eh, yung 2, dapat maging fraction din yan. Burahin ko na. Dapat 40 ng denominator. Para maging 2 pa rin yan, 8 lalagay ko sa taas. Pinareho ko yung mga denominator, no? So, ngayon, solve natin ang value ng A. Ang A sa left is equal to 4/4 minus 1/4, that's 3/4. Tama? 3/4 yan. Eh kung 3/4 ito, dapat 3/4 din yung nasa right side. Kasi isang A lang yan at isang sistema lang yan. A equal, pag hindi lang tugma, yung mga sagot mo, mali yung solution mo. Umulit ka. So, ganun lang kasimple yun. Ibig sabihin, mayroon kang nakaligtaang mga calculations o i-compute. Yan, 3/4 din yan. So, dahil tugma, finally, ayan na yung value ng A and B natin. Ang A ay 3/4, ang B ay 1/4. So, balikan ko yung given. Diba? Ito yung given natin. May 3 minutes pa tayo. Sakto yan. Yan. Tapos mamaya, ituturo ko yung calculator technique niyan. Diba? Ito yan. Saan ba? Ulagay. Yan. So, copying ko ulit. Ang value ng A ay 3/4. Copying ko si 3/4.
Palitan ko yung A dito. Ang value ni B ay 1/4. Saan ba yung 1/4? Ayun, 1/4. Copying ko na lang ito. Copy. Daling ko sa baba. So yung B dito, papalitan ko lang 1/4. Kaya lang masagwa kapag yung numerator mo fraction. Lahat ng 4, ibababa ko sa denominator. Magiging ganito ang sagot natin. Ito yung magiging 3 na lang. Ito yung magiging 1 na lang. Saan napunta yung 4? Okay, balikan ko lang, no? Yung S plus 5, saknungin ko muna. At yung S plus 1, saknungin ko din. Diyan ko ilalagay yung mga 4. 4. Then also 4 here. Ito sa tabi ni X. So ito yung ating final answer. Yan, di ba? So mamaya, mas exciting. Tinuro ko kayo ng basic, tuturuan ko naman kayo ng Caltech. Okay, less than a minute na lang. So copy ko lang ito, no? Nag-guess ba ninyo? Stanley? Yes po. Okay, iba sa inyo, magsalita din kayo mga anak. So hanggang 3:30, pwede pa tayo. May papaliwanag ko pa yung calculator technique ng ating ginagawa. Save ko lang dito. Kasi hindi pwedeng walang documentation. I-stop share ko lang, no? So, alam Sir? ka? Yes, anak, may tanong? Recording po, naka-record po ba to, sir? Yes, isasend ko sa inyo, anak. Kaya lang, hindi ko ma-upload sa Google Drive. Wala nang space sa Google Drive ko. Upload ko na lang sa YouTube account ko. Anyway, kayo lang naman manonood dun. Hindi naman tayo celebrity. Wala namang ibang manonood. That's it. So, malinaw ba yung discussion, Stanley? Yes po, sir. Malinaw na malinaw. Binoya, malinaw ba? Yes, sir. Christy? So, mamaya, mag-notes kayo, no? Copy ninyo, lagyan nyo sa papel. Mamimigay ako ng plus points para yung mga hindi nakakalahati sa exam, mayangat yung score. Tulungan ko naman kayo. Kaya lang, paguran din ninyo, no? So, very good naman yung mga scores ninyo galing sa mabuti. Basta mabuti yan, okay yan. May second session pa tayo, no? Ubus na lang natin yung time dito. 1 minute na lang eh. Bitin na tayo. So, ngayon naman yung calculator technique, alamin nyo mamaya. Tuturo ko sa inyo na napakadali lang. Mahirap ang kumain ng balitong, no, Stanley? Kaysa dito, no?